Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang mahalagang paksa ng protina at ang epekto nito sa kalusugan ng bato. Mga minamahal kong kaibigan, naranasan na ba ninyo ang ganitong sitwasyon? Nagpa-check up kayo at pagtingin ng doktor sa resulta ng inyong urinalysis, maikli lang niyang sinabi, may protina sa ihi mo, napakagaan pakinggan. Ngunit mula noon, nagkaroon na ng pag-aalala sa inyong puso, natatakot kumain at umiinom ng anuman. May mga nag-iisip pa nga na kailangan na nilang iwasan ang lahat ng pagkain na mayaman sa protina. Marami sa inyo, pagkatapos malaman na may proteinuria, ay nahuhulog sa dalawang sitwasyon. Ang isa ay labis na takot, kaya't hindi na nangangahas kumain ng anumang may kaunting protina. Ang isa naman ay hindi lubos na nakakaintindi, kaya't patuloy pa rin ang pagkain gaya ng dati, iniisip na, kaunti lang naman, okay lang siguro. Ngunit mga kaibigan, ang totoo ay nasa pagitan ng dalawang matinding ito. Ang proteinuria ay hindi nangangahulugan na kailangan mong ganap na alisin ang protina at hindi rin nangangahulugan na maaari kang kumain ng anumang uri ng protina. Ang pinakamapanganib ay hindi ang kakulangan sa protina, kundi ang pagkain ng maling uri ng protina na nagpapahirap sa bato araw-araw. Kung mas mahina ang bato, mas maraming protina ang tumutulo sa ihi, at ang masamang paikot na ito ay tahimik na nangyayari nang hindi nalalaman ng marami. Napansin ba ninyo? Mayroong mga taong kumakain ng masustansiyang pagkain, puno ng karne at isda, ngunit ang resulta ng kanilang urinalysis ay lalong tumataas ang protina sa ihi. Samantalang mayroong mga taong mas simple kumain, pumipili ng tamang pagkain, at mas nagiging stable ang kanilang mga indicator. Ang problema ay hindi sa dami ng kinakain, kundi sa kung tama o mali ang kinakain. Sa video na ito, malinaw at madali kong ipapaliwanag sa inyo ang 5 mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato, na magbibigay pa rin ng sapat na nutrisyon sa katawan nang hindi napapagod ang bato, at 5 uri ng protina na sa tingin natin ay masustansiya, ngunit kung madalas kainin ay lalong magpapalala ng proteinuria at mas mabilis na magpapahina sa bato, na ginagamit ng maraming tao araw-araw. Hindi ko ito sinasabi para matakot kayo, at hindi ko rin kayo hinihikayat na maging sukdulan sa pag-iwas. Ang layunin ng video na ito ay tulungan kayong maunawaan ng tama upang makakain ng mas matalino, maprotektahan ng mas mahusay ang inyong bato, at mapanatili ang inyong lakas. Mahalaga, sa huling bahagi ng video, ibabahagi ko ang isang napakahalagang prinsipyo tungkol sa pagkonsumo ng protina ayon sa oras. Sa pag-alala lamang ng prinsipyong ito, marami na ang nakakita ng unti-unting pagbuti sa kanilang mga resulta ng pagsusuri nang hindi kinakailangang baguhin ang napakaraming bagay. Kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay may proteinuria, sinabihan ng doktor na mahina ang bato at nalilito kung paano kumain ng protina ng tama, mangyaring manatili hanggang sa huling bahagi ng video, dahil posible na sa pag-aayos lamang ng ilang mapagkukunan ng protina, gagaan na ang pasanin ng inyong bato. Kung ito ang unang pagkakataon ninyo sa channel na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at i-activate ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang mga video na nagbabahagi ng praktikal at madaling maunawaang kaalaman sa kalusugan para sa mga matatanda. Ngayon, bago natin talakayin ng mas malalim ang bawat uri ng protina, gusto kong magtanong ng isang simpleng katanungan. Naranasan na ba ninyong sabihan ng doktor na may protina sa inyong ihi? Maaari kayong magkomento sa ibaba upang malaman ko kung sino ang kasama natin sa paglalakbay na ito. Tara na't magsimula, mga kaibigan. Upang maunawaan
kung bakit ang ilang tao ay okay sa pagkain ng protina, habang ang iba naman ay nakikita ang pagtaas ng proteinuria kapag kumakain nito. Kailangan nating maunawaan ang isang napakapangunahing prinsipyo na madalas nating napapabayaan tuwing kumakain kayo ng protina, maging ito ay mula sa karne, isda, itlog o beans. Kailangan ng katawan na sirain ang protina sa mas maliliit na unit upang magamit sa prosesong iyon. Nagkakaroon ng metabolic waste products at ang bato mismo, ang organ na kailangang magsala at maglabas ng mga basura na ito mula sa katawan. Kapag malusog ang bato, maayos ang prosesong ito. Ngunit kapag mahina na ang bato o nasira na ang filter membrane ng bato, humihina ang kakayahang panatilihin ang protina sa dugo. Sa oras na ito, isang bahagi ng protina ang tumutulo sa ihi at iyan mismo ang tinatawag nating proteinuria. Ang mahalaga ay hindi lahat ng protina ay lumilikha ng parehong presyon sa bato. May mga uri ng protina na kapag kinain ay madaling iproseso ng katawan, kaunti lang ang nagiging basura, kaya hindi labis na napapagod ang bato. Ngunit mayroon ding mga uri ng protina na kapag kinain ay naglilikha ng maraming basura na nagpipilit sa bato na magsala ng mas malakas, mas matagal, at mas tuloy-tuloy. Kung ang sitwasyong ito ay paulit-ulit na nangyayari araw-araw, unti-unting mapapagod ang filter membrane ng bato at ang dami ng protina na tumutulo sa ihi ay tataas sa paglipas ng panahon. Isa pang salik na hindi napapansin ng maraming tao ay ang oras ng pagkain ng protina. Sa araw, habang gumagana pa ang katawan, sapat pa ang lakas ng bato para iproseso, ngunit sa gabi, kailangan ng bato na magpahinga at mag-recover. Kung kakain kayo ng maraming protina sa gabi, mapipilitan ang bato na magtrabaho sa maling oras. At ito ay lalong masama para sa mga may proteinuria. Bukod dito, malaki rin ang papel ng paraan ng pagluluto. Kung mas mabigat ang pagluluto ng protina, mas maraming pampalasa at mas maraming mantika, mas malaki ang pasanin sa bato. Hindi iilang tao ang kumakain ng masustansiya, ngunit sa totoo ay pinapagod ang kanilang bato araw-araw. Sa makatuwid, ang proteinuria ay hindi isang babala para matakot kayo, kundi isang senyales para kumain tayo ng tama. Sa pagpili ng tamang pinagmumulan ng protina, tamang dami, at tamang oras, marami na ang nakakita ng mas stable na proteinuria, sapat na lakas ng katawan, at hindi na mabilis na humihina ang bato, gaya ng kanilang unang kinatatakutan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin ko ang 5 mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato. Ang mga uri ng protina na maaaring isaalang-alang ng mga may mahinang bato sa kondisyon na kumain ng tama. Tandaan ninyong pakinggan ng mabuti dahil sa kaunting pagkakamali lamang, ang epekto ay maaaring kabaliktaran. Tara't magpatuloy. Mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato. Bilang 1, puting itlog. Sapat na protina para sa katawan. Maliit na pasanin sa bato. Mga kaibigan, ang unang mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato na maaaring isaalang-alang ng mga may mahinang bato at proteinuria ay ang puting itlog. Ito ay isang napaka-espesyal na uri ng protina dahil sa mataas nitong biological value, ngunit mas kaunti ang nabubuong metabolic waste products kumpara sa maraming iba pang pinagmumulan ng protina. Kapag kumakain ng puting itlog, ang katawan ay epektibong sumisipsip ng protina na ginagamit para sa pagpapanatili ng kalamnan, resistensya, at pagpapagaling ng tissue. Mahalaga, ang prosesong ito ay hindi nagpapahirap sa bato kung tama ang dami ng ginagamit. Ang isang punto na nagpapahintulot sa puting itlog na maging angkop para sa mga may proteinuria ay halos wala itong taba at napakakaunting sangkap na nagbibigay presyon sa filter membrane ng bato. Sa makatuwid, para sa inyong mga nag-aalala sa pagkain ng protina,
dahil sa takot na makasama sa bato. Ang puting itlog ay kadalasang mas ligtas na pagpipilian kumpara sa maraming uri ng pulang karne o processed protein. Gayunpaman, binibigyang diin ko, puting itlog lamang ang pinag-uusapan, hindi ang buong itlog. Ang pula ng itlog ay naglalaman ng mas maraming taba at phosphorus. Kung madalas itong gagamitin, mas hihirap ang trabaho ng bato, lalo na sa mga may proteinuria. Ang angkop na paraan ng paggamit ay 1 o 2 puting itlog bawat araw, hindi na kailangan ng mas marami, pakuluan o steam. Iwasan ang pagprito, gamitin sa almusal o tanghalian. Huwag kumain ng huli sa gabi. Ang isang karaniwang pagkakamali ay ang pagkain ng itlog sa gabi. Iniisip na makakabusog at makakatulog ng maayos. Para sa mga may mahinang bato, ang pagkain ng protina ng huli sa gabi ay magpapahirap sa bato sa maling oras at hindi ito kapaki-pakinabang para sa pagkontrol ng proteinuria. Isa pang pagkakamali ay ang pagkain ng itlog na may maraming asin, patis o maalat na sausawan. Ang asin ay magpapigil ng tubig sa bato at magpapataas ng filtration na magbabawas sa benepisyo ng puting itlog. Sa madaling salita, kung gagamitin ng tama ang bahagi, tama ang dami, at tama ang oras, ang puting itlog ay isa sa mga pinakamagaang at pinakabato-friendly na pinagmumulan ng protina para sa mga may proteinuria. Gusto kong magtanong sa inyo ng isang maikling katanungan para sa interaksyon. Kumakain ba kayo ng itlog ng regular? At anong oras ninyo kadalasang kinakain? Kung kumakain kayo ng itlog, magkomento ng 1. Kung bihira kayong kumain o hindi pa nangangahas kumain dahil sa takot sa proteinuria, magkomento ng 0 sa susunod na bahagi. Ibabahagi ko ang mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato bilang 2, isang uri ng protina na pamilyar pakinggan, ngunit ang paraan ng pagluluto ang siyang magdedetermina kung makakatulong ito sa bato o lalo lang magpapapagod sa bato. Tara na't magpatuloy. Mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato. Bilang 2, isdang puti. Walang taba, madaling tunawin. Maliit na pasanin sa pagsala. Angkop para sa mga may proteinuria. Mga kaibigan, ang pangalawang mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato na maaaring isaalang-alang ng mga may mahinang bato at proteinuria ay ang mga uri ng isdang puti na walang taba. Tinutukoy ko ang mga isdang may puting karne, mababa ang taba at malasa, hindi ang matatabang isda o processed fish. Ang lakas ng isdang puti na walang taba ay nasa madaling pagtunaw ng protina, simple ang istruktura, kaya't kapag kinain ay madaling iproseso ng katawan. Mas kaunti ang nagiging basura kumpara sa maraming uri ng pulang karne. Dahil dito, hindi napipilitan ang bato na magsala ng labis, lalo na kapag mayroon ng proteinuria. Ang isa pang bentahe ay ang isdang puti na walang taba ay kadalasang mababa sa taba at mas kaunti ang mga mineral na nagbibigay presyon sa bato kung ihahambing sa karne ng baka, tupa, o mga uri ng tuyong isda at inasnan na isda. Kapag kinakain ng tama, ang isdang puti ay nagbibigay ng sapat na protina sa katawan at hindi rin nagpapabigat sa trabaho ng bato. Gayunpaman, ang benepisyong ito ay makakamit lamang kung ang isda ay inihanda ng simple. Ang pinakaangkop na paraan ng paggamit ay ang pag-steam, pagpapakulo o pagluluto ng mild na sabaw. Iwasan ang pagprito, pagmamarinade ng maraming pampalasa, gamitin sa tanghalian o maagang hapunan. Huwag kumain ng huli sa gabi. Ang isang napakakaraniwang pagkakamali ay ang pagkain ng maalat na isda o tuyong isda sa gabi. Sa oras na iyon, ang asin at pampalasa ay magpapigil ng tubig sa bato at magpapataas ng filtration na mag-aalis sa natural na bentahe ng isdang puti na magaan sa bato.
Isa pang pagkakamali ay ang pag-iisip na ang isda ay pwedeng kainin ng kahit gaano karami para sa mga may proteinuria. Ang pagkain ng labis na protina sa isang pagkain ay magpapabigat pa rin sa bato. Kahit na ito ay mabuting protina, sa makatuwid, ang sapat na dami ay laging mahalaga. Sa madaling salita, ang isdang puti na walang taba ay isang ligtas at flexible na pagpipilian para sa mga may mahinang bato. Kung pipiliin ng tama ang uri ng isda, ihahanda ng simple at kakainin sa tamang oras. Gusto kong magtanong sa inyo para sa interaksyon, paano ninyo kadalasang kinakain ang isdang puti? Naka-steam, nilaga, o kinilaw? Kung madalas kayong kumain ng isda sa simpleng paraan, magkomento ng 2. Kung madalas kayong kumain ng maalat na isda o piniritong isda, magkomento ng 0 upang malaman ko kung sino ang sumusunod sa akin sa susunod na bahagi. Ibabahagi ko ang mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato bilang 3, isang mapagkukunan ng protina mula sa halaman. Ngunit kung gagamitin ng tama, makakatulong ito upang mas gumaan ang trabaho ng bato. Tara't magpatuloy. Mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato bilang 3, malambot na tokwa, tofu, magaan na protina mula sa halaman. Bawasan ang pasanin sa pagsala kapag ginamit ng tama, mga kaibigan. Ang pangatlong mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato na maaaring isaalang-alang ng mga may mahinang bato at proteinuria ay ang malambot na tokwa, tofu. Ito ay isang pamilyar at madaling makitang mapagkukunan ng protina mula sa halaman, ngunit madalas itong hindi nauunawaan na pwedeng kainin ng kahit gaano karami. Ang lakas ng malambot na tokwa ay nasa malambot nitong tekstura, madaling tunawin, na kapag kinain ay magbubunga ng mas kaunting metabolic waste products kumpara sa maraming mabigat na pinagmumulan ng protina mula sa hayop. Sa makatuwid, kung gagamitin ng tama ang dami, ang malambot na tokwa ay makakatulong upang maging sapat pa rin ang protina sa katawan nang hindi kailangang magpumilit ang bato sa labis na pagsala. Ang isa pang bentahe ay ang malambot na tokwa ay hindi nagdudulot ng matinding iritasyon sa filter membrane ng bato kung ihahambing sa mga piniritong beans, fried tofu, o mga produktong tokwang may matinding pampalasa. Para sa mga may mild hanggang moderate na proteinuria, ito ay isang medyo ligtas na pagpipilian kung kakainin ng tama. Gayunpaman, gusto kong bigyang diin ninyo na ang malambot na tokwa ay mabuti lamang kung kinakain ng simple. Ang pinakaangkop na paraan ng paggamit ay ang pag-steam, pagpapakulo, pagluluto ng mild na sabaw na may kasamang gulay, na gagamitin sa tanghalian o maagang hapunan. Huwag kumain ng huli sa gabi. Ang isang napakakaraniwang pagkakamali ay ang pagkain ng piniritong tokwa, tokwa na may matinding sarsa, o pagkain na may maraming maalat na sausawan. Sa oras na iyon, ang mantika at asin ay magpapigil ng tubig sa bato at magpapataas ng filtration na mag-aalis sa bentahe ng malambot na tokwa na magaan sa bato. Isa pang pagkakamali ay ang paggamit ng labis na tokwa sa isang pagkain. Iniisip na vegetable protein naman, kaya okay lang. Para sa mga may mahinang bato, ang pagkain ng maraming protina, kahit na ito ay mabuting protina, ay magbibigay pa rin ng presyon sa bato kung lalampas sa kakayahan nitong iproseso. Sa makatuwid, kung pipiliin ninyo ang malambot na tokwa, tandaan na kumain ng tama, lutuin ng simple at mild, at huwag kumain ng malapit sa oras ng pagtulog. Gusto kong magtanong ng isang maikling katanungan para sa interaksyon. Paano ninyo kadalasang kinakain ang tokwa, nilaga, naka-steam, o pinirito? Kung madalas kayong kumain ng malambot na tokwa sa simpleng paraan, magkomento ng 3.
Kung madalas kayong kumain ng pinirito o may matinding sarsa, magkomento ng 0 upang malaman ko. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato bilang 4, isang mapagkukunan ng protina na pamilyar sa pang-araw-araw na pagkain, ngunit ang tamang bahagi at tamang oras lamang ang talagang makakatulong upang mas gumaan ang pakiramdam ng bato. Tara na't magpatuloy. Mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato. Bilang 4, plain yogurt, walang asukal, maliit na dami, suporta sa panunaw, indirect na nagpapagaan sa bato. Mga kaibigan, ang pang-4 na mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato, na maaring isaalang-alang ng mga may mahinang bato at proteinuria, ay ang plain yogurt na walang asukal, ngunit binibigyang diin ko agad. Gamitin lamang sa maliit na dami at sa tamang oras. Marami sa inyo, kapag naririnig ang yogurt, ay agad na iniisip ang calcium at panunaw, ngunit bihira itong iugnay sa bato. Ngunit sa katunayan, kapag maayos ang paggana ng digestive system, mas kontrolado ang dami ng basura na nabubuo sa proseso ng pagtunaw ng protina, at ito ay hindi direktang nagpapagaan sa trabaho ng bato. Ang protina sa yogurt ay kadalasang mas madaling tunawin kumpara sa sariwang gatas o keso, lalo na kapag ito ay pinaasim na sa tamang dami. Ang plain yogurt na walang asukal ay makakatulong upang mapanatili ang mas ng kalamnan, sumusuporta sa immune system nang hindi nagbibigay ng labis na presyon sa pagsala ng bato. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring gumamit ng yogurt ng basta-basta. Para sa mga may mahinang bato, kailangang tandaan ang 3 napakahalagang punto. Pumili lamang ng plain yogurt na walang asukal, huwag gumamit ng makapal na yogurt, Greek yogurt na sobrang dami ng protina, at huwag kumain ng huli sa gabi. Ang pinakaangkop na oras ay pagkatapos ng tanghalian o sa hapon. Ang pagkain ng yogurt sa gabi, lalo na bago matulog, ay maaaring magpaganang huli sa digestive system, nahahantong sa bato na iproseso ang metabolic products sa maling oras, at hindi ito kapaki-pakinabang para sa pagkontrol ng proteinuria. Ang isang napakakaraniwang pagkakamali ay ang pagkain ng sweetened yogurt, fruit yogurt, o industrial-made drinking yogurt. Ang mga produktong ito ay kadalasang naglalaman ng idinagdag na asukal, stabilizers, at minsan ay concentrated protein. Ang lahat ng mga salik na ito ay maaaring magpabigat sa bato kung madalas itong gagamitin. Sa makatuwid, kung nais ninyong isama ang yogurt sa inyong dieta kapag may proteinuria, tandaan, kaunti, walang asukal, at kainin ng maaga sa araw. Gusto kong magtanong ng isang katanungan para sa interaksyon. Kumakain ba kayo ng yogurt araw-araw? At anong oras ninyo kadalasang kinakain? Kung gumagamit kayo ng plain yogurt na walang asukal, magkomento ng 4. Kung hindi gumagamit o gumagamit ng may asukal, magkomento ng 0 upang malaman ko. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato bilang 5, ang huling mapagkukunan ng protina sa grupo ng magaan sa bato, ngunit madalas itong ginagamit sa maling paraan na nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa benepisyo. Tara na't magpatuloy. Mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato bilang 5, lean chicken meat, walang balat, sapat na protina, kaunting basura, bato-friendly kung kakainin ng tama. Mga kaibigan, ang ika-5 mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato at ang huling sa grupo ng magaan sa bato ay ang lean chicken meat na walang balat. Ito ay isang napakapamilyar na uri ng protina sa pang-araw-araw na pagkain, ngunit madalas itong ginagamit sa maling paraan na nagpapaisip sa maraming tao na ang manok ay nagpapataas din ng proteinuria. Ang lakas ng lean chicken meat ay nasa medyo madaling pagtunaw ng protina, mas kaunti ang matigas na connective tissue
kumpara sa pulang karne. Kapag kinakain ng tama ang lean portion at walang balat, malaki ang nababawas na taba, kaya't nababawasan ang metabolic at filtration pressure sa bato para sa mga may proteinuria. Ang lean chicken meat ay nakakatulong upang mapanatili ang kalamnan, maiwasan ang panghihina dahil sa kakulangan sa protina, nang hindi pinapagod ang bato gaya ng kapag kumakain ng maraming pulang karne. Gayunpaman, ang benepisyong ito ay makakamit lamang kung ang manok ay inihanda ng tama. Ang pinakaangkop na paraan ng paggamit ay ang pagpapakulo, pag-steam o pagluluto ng mild na sabaw. Alisin ang lahat ng balat ng manok, gamitin sa tanghalian o maagang hapunan. Huwag kumain ng huli sa gabi. Ang isang napakakaraniwang pagkakamali ay ang pagkain ng piniritong manok, inihaw na manok, maalat na nilagang manok o manok na may matinding pampalasa. Sa oras na iyon, ang balat ng manok kasama ang mantika at asin ay magpapahirap sa bato at halos wala ng benepisyo ang lean protein. Isa pang pagkakamali ay ang pagkain ng labis na manok sa isang pagkain. Iniisip na puting karne naman, kaya pwedeng kumain ng marami para sa mga may mahinang bato. Anumang protina ay kailangang kontrolin ang dami, maging ito ay mabuting protina sa makatuwid. Kung pipiliin ninyo ang lean chicken meat bilang pinagmumulan ng protina, tandaan na pumili ng lean portion na walang balat, lutuin ng simple, kaunting asin, kumain ng tama, at kumain ng maaga. Gusto kong magtanong sa inyo, para sa interaksyon, paano ninyo kadalasang kinakain ang manok, nilaga, naka-steam, o pinirito? Kung madalas kayong kumain ng nilagang manok o naka-steam, magkomento ng 5. Kung madalas kayong kumain ng piniritong manok o inihaw na manok, magkomento ng 0 upang malaman ko. Sa susunod na bahagi, pupunta tayo sa napakahalagang bahagi, 5 uri ng protina na nagpapalala ng proteinuria at mabilis na nagpapahina sa bato. Bagamat marami pa rin ang kumakain ito araw-araw, iniisip na ito ay masustansiya. Tandaan ninyong sundan, mga kaibigan. Sa puntong ito, gusto kong huminto kayo sandali at tingnan ang inyong pang-araw-araw na pagkain. Tinalakay natin ang 5 mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato. Ang mga uri na kung kakainin ng tama ay kayang tiisin ng bato, ngunit sa katotohanan, marami sa inyo ang hindi lumalala ang proteinuria dahil sa kakulangan sa protina, kundi dahil sa pagkain ng maling uri ng protina na nagpapahirap sa bato sa mahabang panahon. Ang panganib ay nasa katotohanan na ang mga uri ng protina na ito ay hindi agad nagdudulot ng pinsala, walang malinaw na sintomas, ngunit ang mga resulta ng pagsusuri ay unti-unting lumalala. At karamihan sa mga nakakapinsalang uri ng protina na ito ay madalas na lumalabas sa ating pagkain at tinuturing pangang masustansiya at mabuti para sa kalusugan. Ngayon mismo, tatalakayin natin ang nakakapinsalang uri ng protina bilang isa. Isang uri na maraming may mahinang bato ang kumakain halos araw-araw. Nakakapinsalang uri ng protina bilang isa, pulang karne baka, kambing, tupa. Kung mas maraming kinakain, mas naghihirap ang bato sa pagsala, mga kaibigan. Ang unang nakakapinsalang uri ng protina na gusto kong banggitin ay ang pulang karne, lalo na ang karne ng baka, kambing, at tupa. Hindi maikakaila na ang pulang karne ay mayaman sa protina, mayaman sa iron, at kadalasang inirerekomenda para sa mga mahina ang katawan, ngunit para sa mga may proteinuria. Ang pulang karne ay isang pinagmumulan ng protina na nagbibigay ng matinding presyon sa bato kung madalas itong kinakain. Ang dahilan ay nasa istruktura ng protina ng pulang karne. Kapag kinain, ang pulang karne ay gumagawa ng mas maraming metabolic products na nagpipilit sa bato na magsala ng mas malakas at mas matagal upang mailabas
kung mahina na ang filter membrane ng bato. Ang prosesong ito ay magpapataas ng pagtulo ng protina sa ihi sa paglipas ng panahon, hindi pa kasama rito. Ang pulang karne ay kadalasang inihahanda sa pamamagitan ng pagluluto ng may matinding sarsa, pagprito na may maraming pampalasa, pag-iihaw o pag-iihaw. Ang mga paraan ng pagluluto na ito ay hindi lamang nagpapataas ng dami ng mabigat na protina, kundi nagdadala rin ng asin at taba na nagpapahirap sa bato na magsala ng protina at magpapanatili ng tubig, isang dobleng pasanin. Ang isang napakakaraniwang pagkakamali ay ang pag-iisip ng mga may proteinuria na kakain ng karne ng baka para lumakas at hindi mapagod. Ngunit sa katotohanan, kung mas maraming pulang karne ang kinakain, mas madaling lumalala ang resulta ng pagsusuri, lalo na kung kakainin sa gabi o tuloy-tuloy sa loob ng maraming araw. Para sa mga may proteinuria, mahinang bato, o binabalaan na ng doktor tungkol sa function ng pagsala, hindi dapat maging pangunahing pinagmumulan ng protina ang pulang karne kung kakainin. Dapat lamang sa napakakaunting dami sa araw at hindi madalas sa susunod na bahagi. Ibabahagi ko ang nakakapinsalang uri ng protina bilang dalawa. Isang uri na sa tingin natin ay magaan, madaling kainin, ngunit nagpapataas ng proteinuria ng mabilis na hindi inaasahan ng marami. Tandaan ninyong sundan. Nakakapinsalang uri ng protina bilang dalawa, processed meat sausages, ham, longganisa, cold cuts, industrial cured meats, industrial protein. Nagpapataas ng proteinuria ng mabilis, mga kaibigan. Ang pangalawang nakakapinsalang uri ng protina na maraming may mahinang bato ang kumakain araw-araw ay ang processed meats, sausages, ham, longganisa, cold cuts, at industrial cured meats. Ang mga pagkaing ito ay kadalasang itinuturing na maginhawa, malambot, at madaling kainin, kaya't marami sa inyo, lalo na ang mga matatanda, ang nag-iisip na konting kain lang para hindi magutom, siguro naman walang epekto. Ngunit sa katotohanan, ito ang grupo ng protina na nagbibigay ng matinding presyon sa bato, lalo na kapag mayroon ng proteinuria. Ang unang problema ay nasa kalidad ng protina. Ang protina sa processed meat ay kadalasang naproseso na bago, at hindi na sa natural na anyo. Kapag pinoproseso ng katawan, gumagawa ito ng mas maraming waste products na nagpipilit sa bato na magsala ng mas malakas at tuloy-tuloy kumpara sa sariwang protina. Ang pangalawang problema at mas mapanganib ay ang napakataas na dami ng asin at additives. Ang asin ay nagpapigil ng tubig sa bato habang ang mga preservatives ay nagpapahirap sa proseso ng paglabas para sa mga may proteinuria. Ang kombinasyon ng industrial protein at mataas na asin ay isang salik na nagpapataas ng pagtulo ng protina sa ihi sa paglipas ng panahon. Ang isa pang nakababahala ay ang processed meat ay napakadaling kainin ng labis. Ang isang maliit na sausage o ilang hiwa ng ham ay tila hindi gaanong mahalaga, ngunit kung paulit-ulit na ginagawa araw-araw, ang naipong pasanin sa bato ay hindi maliit. Hindi iilang tao ang may ugali na kumain ng cold cuts o sausages sa gabi dahil sa kaginhawaan, dahil hindi na kailangang magluto, ngunit ang pagkain ng industrial protein sa gabi, kapag kailangan ng bato na magpahinga, ay lalong nagpapahirap sa pagkontrol ng proteinuria. Para sa mga may proteinuria, mahinang bato, mataas na presyon ng dugo, o bahagyang pamamaga ng kamay at paa. Ang processed meat ay isang grupo ng protina na dapat iwasan ng lubusan, lalo na sa gabi. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang nakakapinsalang uri ng protina bilang 3. Isang uri ng protina na sa tingin natin ay madaling tunawin, madaling inumin, ngunit nagpapalala ng proteinuria ng napakabilis sa maraming tao. Tandaan ninyong sundan,
nakakapinsalang uri ng protina bilang 3, gatas at concentrated dairy products, keso, condensed milk, full cream milk, protina, phosphorus, nagpapabigat sa bato ng tahimik, mga kaibigan. Ang pangatlong nakakapinsalang uri ng protina na hindi inaasahan ng marami ay ang gatas at mga produkto ng gatas na concentrated, lalo na ang keso, condensed milk at full cream milk. Marami sa inyo ang nag-iisip na uminom ng gatas para sa buto, kumain ng keso para magkaroon ng lakas. Ngunit para sa mga may proteinuria, ang grupo ng pagkain na ito ay maaaring maging isang tahimik na pasanin sa bato kung madalas itong gagamitin. Ang unang problema ay nasa concentrated protein content. Kapag ang gatas ay kinonsentrado upang maging keso o condensed milk, ang dami ng protina at mineral sa isang serving ay lubhang tumataas, na nagpipilit sa bato na magsala ng mas malakas upang iproseso ang nabuong basura. Ang pangalawang problema at napakahalaga ay ang phosphorus. Ang mga produkto ng gatas na concentrated ay kadalasang naglalaman ng mataas na dami ng phosphorus. Kapag mahina ang bato, ang kakayahang maglabas ng phosphorus ay lumalala. Kapag naipon ang phosphorus, mas naghihirap ang bato at ang kondisyon ng proteinuria ay may tendensiyang lumala sa paglipas ng panahon. Ang isang karaniwang pagkakamali ay ang paggamit ng full cream milk o keso sa gabi. Iniisip na uminom ng gatas para madaling makatulog. Ngunit sa katotohanan, ang pagkain o pag-inom ng concentrated protein sa gabi kapag kailangan ng bato na magpahinga ay lalong nagpapahaba sa proseso ng pagsala sa magdamag, na nagpapababa ng kalidad ng pagtulog at nagpapahirap sa pagbuti ng resulta ng pagsusuri. Bukod pa rito, ang condensed milk at keso ay kadalasang may kasamang mataas na taba at asin, lalo na sa keso. Ang kombinasyong ito ay nagpapahirap sa bato na iproseso ang protina at panatilihin ang tubig, na lumilikha ng dobleng presyon sa filter membrane ng bato. Hindi ko sinasabi na kailangan ng mga may proteinuria na iwasan ang gatas ng lubusan, ngunit para sa grupo ng concentrated dairy, lalo na ang keso, condensed milk, hindi ito dapat gamitin ng madalas at huwag na huwag gamitin sa gabi. Kung kailangan gumamit ng gatas, unahin ang maliit na dami, diluted form, at gamitin sa araw. Gusto kong magtanong sa inyo para sa interaksyon. Regular ba kayong umiinom ng full cream milk o kumakain ng keso? Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang nakakapinsalang uri ng protina bilang 4. Isang uri ng protina na sa tingin natin ay magaan, madaling kainin, ngunit nagpapahirap sa bato kung gagamitin sa maling paraan. Tandaan ninyong sundan. Nakakapinsalang uri ng protina bilang 4. Buong itlog, regular na pagkonsumo, protina, kasama ang phosphorus at kolesterol, nagpapapagod sa bato sa paglipas ng panahon. Mga kaibigan, ang ika-4 na nakakapinsalang uri ng protina na maraming tao ang gumagamit sa maling paraan ay ang buong itlog. Binibigyang diin ko mula pa sa simula, hindi masama ang itlog, ngunit ang pagkain ng buong itlog at regular na pagkain nito kapag may proteinuria na ay ibang usapan. Sa nakaraang bahagi, ibinahagi ko na ang puting itlog ay isang pinagmumulan ng protina na medyo magiliw sa bato. Ngunit kapag kumakain kayo ng buong itlog, lalo na kung regular na kinakain araw-araw, kailangan ng bato na iproseso hindi lamang ang protina, kundi pati na rin ang phosphorus at taba mula sa pula ng itlog. Ang phosphorus ay isang mineral na napakadaling maipon kapag mahina ang bato. Kapag tumataas ang dami ng phosphorus sa dugo, mapipilitan ang bato na magsala ng mas marami at mas matagal, na nagpapapagod sa filter membrane,
ng tuloy-tuloy para sa mga may proteinuria. Ito ay maaaring magpataas ng pagtulo ng protina sa ihi sa paglipas ng panahon. Ang isang napakakaraniwang pagkakamali ay ang kumakain ako ng 1 o 2 itlog araw-araw para masustansiya. Ngunit para sa mga may mahinang bato, ang pagkain ng buong itlog araw-araw ay maaaring maging labis, lalo na kung ang itlog ay kinakain na may patis, asin o pinirito. Ang mga paraan ng pagluluto na ito ay nagpapataas ng pasanin sa bato ng ilang beses. Isa pang pagkakamali ay ang pagkain ng itlog sa gabi. Iniisip na kakain ng itlog para makakabusog at makatulog ng maayos. Sa katotohanan, ang pagkain ng protina at taba sa gabi kapag kailangan ng bato na magpahinga ay nagpapahirap sa bato na magtrabaho sa maling oras, na lubhang masama para sa pagkontrol ng proteinuria. Para sa mga may proteinuria, mahinang bato o sinusubaybayan ang function ng pagsala, hindi dapat maging pang-araw-araw na pinagmumulan ng protina ang buong itlog. Kung kakainin, bawasan ang dalas, unahin ang pagkain sa araw, at isaalang-alang ang paghihiwalay ng puti at pagbabawas ng pula. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang nakakapinsalang uri ng protina bilang 5. Ang huling uri ngunit ang pinakamapanganib dahil maraming tao ang gumagamit nito nang hindi iniisip na ito ay protina. Tandaan ninyong sundan, nakakapinsalang uri ng protina bilang 5, protein powder, high protein milk, protein supplements, concentrated protein, pinakamabilis na nagpapabigat sa bato. Mga kaibigan, ang ika-5 nakakapinsalang uri ng protina at ang pinakamapanganib para sa mga may proteinuria kung gagamitin sa maling paraan ay ang mga concentrated protein products tulad ng protein powder, high protein milk, muscle building milk at protein supplements. Ang nakababahala ay maraming tao ang hindi itinuturing na protina ang mga ito kundi bilang bitamina. May mga nag-iisip pa nga na uminom ng dagdag para lumakas, para hindi mapagod, para magkaroon ng lakas. Ngunit para sa mga may proteinuria, ang grupo ng produkto na ito ay maaaring magpalala ng resulta ng pagsusuri ng napakabilis. Ang pinakamalaking problema ay nasa sobrang taas na density ng protina sa isang maliit na serving ng protein powder o high protein milk. Ang dami ng protina ay maaaring katumbas ng isang malaking pagkain kapag ang dami ng protina na ito ay pumasok sa katawan. Mapipilitan ang bato na magsala ng mas malakas at tuloy-tuloy upang iproseso ang nabuong basura para sa malusog na bato. Ito ay kayang tiisin sa maikling panahon, ngunit para sa mahinang bato na may nasira ng filter membrane, ang protina na tumutulo sa ihi ay tataas ng mas mabilis at ang proteinuria ay lalong lalala. Ang isa pang napakapanganib na punto ay ang oras ng paggamit. Maraming tao ang umiinom ng protein milk o protein powder sa gabi o kahit bago matulog. Iniisip na uminom para makakabusog, madaling makatulog. Ngunit sa katotohanan, ang pagkonsumo ng concentrated protein sa gabi kapag kailangan ng bato na magpahinga ay nagpapahirap sa bato na magtrabaho sa maling oras ng labis. Bukod pa rito, maraming produkto ng protein supplement ang naglalaman din ng phosphorus, sweeteners, at additives. Ang mga sangkap na ito ay lalong nagpapabigat sa metabolic at elimination load sa bato, lalo na sa mga matatanda. Nakasalamuha na ako ng hindi iilang kaso na dahil lamang sa pag-inom ng high-protein milk o protein powder sa loob ng ilang linggo, ang proteinuria indicator ay malinaw na tumaas habang ang gumagamit ay hindi lubos na nakakaintindi kung bakit. Para sa mga may proteinuria, mahinang bato o sinusubaybayan ang function ng bato, huwag gumamit ng concentrated protein products nang walang payo ng propesyonal. Kung kailangan mag-supplement, kailangan itong pag-isipan
ng mabuti tungkol sa uri, dosis, at oras. Sa susunod na bahagi, ibubuod ko ang lahat ng 5 mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato, 5 uri ng protina na nakakapinsala, at ibabahagi ang gintong prinsipyo sa pagkain ng protina para sa mga may proteinuria. Sa pag-alala lamang ng prinsipyong ito, marami na ang nakakita ng mas stable na resulta ng pagsusuri sa paglipas ng panahon. Tandaan ninyong sundan, mga kaibigan, pagkatapos pakinggan ang 5 mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato at 5 uri ng protina na nakakapinsala, marahil marami sa inyo ang nagtatanong, kaya ba talaga akong kumain ng protina? Ang sagot ay napakalinaw. Oo, ngunit kailangan itong kainin ng tama. Sa katunayan, maraming may proteinuria ang hindi mabilis na nagkakaroon ng kidney failure dahil sa sakit kundi dahil sa maling pagkonsumo ng protina sa mahabang panahon. Kung labis na iiwasan, hihina ang katawan, unti-unting liliit ang kalamnan. Kung kakain naman ng basta-basta, labis na mapapagod ang bato, mabilis na tataas ang proteinuria. Parehong masama. Sa makatuwid, gusto kong tandaan ninyong mabuti ang 3 gintong prinsipyo sa pagkain ng protina, lalo na para sa mga edad 55-60 pataas. Prinsipyo 1. Huwag isiksik ang protina sa isang pagkain. Ang mahinang bato ay natatakot sa labis na pagkonsumo. Ang pagkain ng maraming protina sa isang pagkain ay magpipilit sa bato na magsala ng malakas sa maikling panahon, na magdudulot ng shock sa filter membrane. Sa halip na kumain ng marami sa isang pagkain, hatiin ang protina sa buong araw. Kumain lamang ng sapat sa bawat pagkain. Ang paraang ito ay makakatulong sa bato na magproseso ng mas magaan at mas pantay. Prinsipyo 2. Unahin ang magaan na protina. Limitahan ang mabigat na protina. Ang magaan na protina ay madaling tunawin, kaunti ang nagiging basura, at kaunti ang nagpapataas ng presyon sa pagsala. Ang mabigat na protina ay concentrated, maraming asin, maraming additives, o nangangailangan ng bato na magtrabaho ng matagal upang iproseso. Kapag mahina na ang bato, ang pagkain ng tamang uri ay mas mahalaga kaysa sa dami. Prinsipyo 3. Huwag kumain ng protina ng huli sa gabi. Ang gabi ay oras ng pahinga para sa bato. Ang pagkain ng protina ng huli ay magpapahirap sa bato na magtrabaho sa maling oras, at ito ay lubhang masama para sa pagkontrol ng proteinuria. Ang pinakaligtas na oras para kumain ng protina ay sa almusal, tanghalian, o maagang hapunan. Pagkatapos ng hapunan, kung hindi talaga kinakailangan, mas mabuti na huwag nang kumain ng dagdag na protina. Isa pang napakahalagang bagay na gusto kong sabihin sa inyo ay ang pagbuti ng resulta ng pagsusuri ay hindi mula sa isang pagkain, kundi mula sa paulit-ulit na gawi sa pagkain araw-araw. Hanggat ibinabawas ninyo ang mga nakakapinsalang protina, pinapanatili ang mga magiliw na protina, at kumakain sa tamang oras, marami na ang nakakita ng mas stable na proteinuria sa paglipas ng panahon, kahit na walang ginagamit na anumang espesyal na gamot. Sa huling bahagi, ibubuod ko ang lahat ng nilalaman ng napakaikli upang kapag narinig ninyo ng isang beses, maaari ninyo itong agad na simulan bukas. Tandaan ninyong sundan, mga kaibigan, sa puntong ito, marahil ay napagtanto na ninyo ang isang napakahalagang bagay. Ang proteinuria ay hindi isang hatol na kailangan ninyong mag-abstain sa pagkain habang buhay, kundi isang senyales para kumain tayo ng tama at mas matalino. Sa pagbabalik-tanaw sa lahat ng tinalakay natin, malinaw ninyong makikita mayroong mga mapagkukunan ng protina
na kung pipiliin ng tama, kakainin ng tama, ay magbibigay pa rin ng sapat na lakas sa katawan nang hindi labis na napapagod ang bato. Ngunit mayroon ding mga uri ng protina na, bagamat tinatawag na masustansiya, ay nagpapahirap sa bato araw-araw at ang proteinuria ay lalong nagiging mahirap kontrolin. Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangan na maging sukdulan sa pag-iwas at hindi rin ninyo kailangan na kumain ng labis na kakaunti. Sa pagpapanatili lamang ng mga mapagkukunan ng protina na magiliw sa bato, paglilimita sa mga nakakapinsalang uri ng protina, at pagkain sa tamang oras at tamang dami, mas maraming pagkakataon na makapagpahinga at makapag-recover ang bato. Mula bukas, inaasahan kong susuriin ninyong muli ang inyong pagkain marahil sa pag-alis lamang ng isang uri ng protina na hindi angkop o pagpapalit ng oras ng pagkain ng mas maaga. Pagkatapos ng ilang panahon ay makikita ninyo na mas gagaan ang pakiramdam ng inyong katawan at mas stable ang resulta ng pagsusuri. Gusto kong magtanong ng isang napakatapat na katanungan. Sa 5 uri ng nakakapinsalang protina na ibinahagi ko, alin ang pinakamadalas ninyong ginagamit? Maaari kayong magkomento sa ibaba upang magkaroon tayo ng diskusyon at ayusin ito para sa bawat kaso. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito at nakatulong ito upang mas maunawaan ninyo ang kondisyon ng proteinuria at kung paano kumain ng protina ng tama para sa mga may mahinang bato, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na video sa channel na ito. Patuloy akong magbabahagi ng madaling maunawaang kaalaman sa kalusugan, tamang pagkain at pamumuhay para sa mga matatanda at maliliit, ngunit napakahalagang bagay na makakatulong upang mas lumakas ang bato araw-araw. Salamat sa inyong oras na manood hanggang sa huling bahagi ng video. Naway kumain kayo ng tama, gumaan ang bato, at mas maging stable ang kalusugan sa paglipas ng panahon. Magkita-kita tayo sa mga susunod na video.